Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog, maagaw tayo ngayon, no? Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? 2 hours ago ito, Pangulong Marcos Jr. sinagot ang paratang ni Kibuloy. Pinayuhan ring humarap sa pagdinig sa Kongreso. Pakinggan natin to ha. Meron pa 15,000 views to eh. Nel, ano yung payo ng Pangulo kay Kibuloy? Yes, aga sa kauna-unang pagkakataon niya ay sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga issue binabato sa kanya pati na sa First Lady ukol nga sa paratang ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Tinawanan lang ng Pangulo ang alegasyon na nakikipagtulungan siya sa umunay. Tinawanan lang ni His Excellency yung mga aligasyon mo, Kibuloy. Alam mo, hindi pala patol to eh. Pero, yun nga, kumbaga sa manok eh, minsan lang pumalo to swak eh. Sige, tuloy. Assassination plot kay Kibuloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Pinayuhan na lamang ni Pangulong Marcos si Kibuloy na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontent siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Ayan na. Gusto mo ba ng gulo, Kibuloy? Pinayuhan ka na ng Pangulo. No? Kaya sundin mo yung payo niya. Bilang nakatataas dito sa lupa. Ito naman ang payo ko sa iyo, Kibuloy. Bilang appointed son. The name above all name, Kibuloy. Yung mga abogado, paalisin mo na yan. Wala, ikaw sarili mo, kayang-kaya mo yan. Ikaw nga appointed son, sabi mo, di ba? Ang gawin mo to, dumalo ka. Nakakapunta ka, 'di ba? Binigyan ka nga ng, sabi mo, binigyan ka ng Diyos mo ng sasakyang panghimpapawid para makapunta ka kung saan-saan. Davao lang sa Maynila, sasalubungin ka naman ng iyong mga kawan, ng mga kaibigan mo sa Senado. Paglapag ng iyong chopper, puproteksyonan kanila. Ba't ka ba natatakot ng matay? Ikaw 1,000 beses ka na nga nakaakit sa langit at meron ka namang mansyon doon. Ano kinatatakot mo pa dito? Ikaw talaga. Kung ako lang may mansyon sa langit, ba't ako matatakot, di ba? At saka yun, Kibuloy. Ikaw lang ang pwedeng sagutin mo. Tsaka yan nga pala, no? Total, sabi nga ng Pangulo, pwede mo naman gawin lahat ng basta pumunta ka at ipagtanggol mo ang iyong sarili. Ikaw naman nakakaalam eh. Total, nagdadakdak ka na rin ng nagdadakdak sa mga tao na wala kang kasalanan, na ikaw ay pinag-aagawan ng mga babae dahil gano'n. Yun ang sabihin mo sa Senado. Ba't kailangan mo pa ng abogado? Abogado. Suotin mo yung kapa. Tapos yung corona mo, ang ganda yung corona mo, natutuwa ako sa corona mo, totoo. Pati nga si Gloria Macapagal, di ba, nung endorso mo, nilagyan mo pa rin ng corona bago mo iniharap sa iyong mga naloko. Isa yung mga tagasunod. Di ba? Magaling to eh. Nasabit lang to kay Kimo eh. Kay Gibo. Endorso to si Gibo, nagiba eh. At nung pinuntahan siya ni Chris Aquino, sabi ni Chris, hindi naman talaga si Gibo ang pinapaano sa akin ng Diyos eh. Si Pinoy talaga eh. Kaya lang, unang nakipag-usap sa akin yan.
Ibig sabihin, sinuway mo yung Diyos. Talaga ikaw, kibuloy, oh. Wala ka sa ayos, eh. Basta isundin mo. Tapos pagdating mo ron, siyempre, kagayahin mo si Kimo. Bago magsalita si Kimo, magdadasal muna si Kimo ng Muslim. Ganun ka rin. Pagdating mo sa Senado, yun na. Magsalita ka na doon. Yung mga sinasabi mo sa social media, sa mga sabihin mo doon lahat. Sa Senado at saka sa Kongreso, pina-attend ka na ng Pangulo ng Pilipinas. Sabihin mo, ganito pasok, Kibuloy. Nandito na ako, mga tao. Ano ngayon pero bago ang lahat, tayo muna ay magdasal. Gaya, di ba? Yun. Sige. Mga tao. Hindi ka basta tao, appointed son ka eh. Ano ang itatanong niyo sa akin? Yan. Sagutin mo na ngayon isa-isa. Ba't kailangan mo pa abogado? Ikaw nga ang the name above all name, di ba? At sabihin niyo, babi mo, inaalala ko lang, mga senador kayo o mga kongresista kayo, ha? Ayusin niyo ang pagtatanong. Hawak ko ang inyong mga kaluluwa. Tandaan niyo yan. Di ba, Kibuloy? Sige, magtanong kayo. Sasagutin ko kayo isa-isa. Andun yung mga nag-aakusa sa'yo. Di ba? Haharap yun mga testigo ni Senator Risa Ontiveros. Sabihin nun, anong ginahasa ang sinasabi mo, Iha? Hindi mo ba alam na nagkakasala ka sa nag-appoint sa akin? Mga banat to, Kibuloy. Ako ang pinagsunada mo. Hindi kita pinatulan. Ngayon, ginaganito mo ang appointed son of God. Tandaan mo, Iha. Pinatatawad na kita. Ganun! Sa mga pagkakamali mo sa lupa. Pero wag mong ipilit na magalit sa iyong ama at baka hindi ka makarating sa langit. Di ba, Kibuloy? Ngayon, kung darating naman sa sitwasyon na parang mangyayari nga sa'yo ang nangyari sa Panginoong Jesus, na ikaw ay papako ka sa krus. Paano ka kaya ipapako? Wala namang crucifixion dito, di ba? Kung sakasakali mang mamalasing ka. Lahat ng iyong ari-arian, sabi mo, ay ibinibigay ko na sa lahat ng miyembro kong naloko, naniniwala sa akin. Alam ba, 6 na milyon? Benta mo na lahat at ibigay mo sa kanila. Divided by mo, 6 million. Di ba? Di masaya lahat yung mga naloko. Mga naniwala sa iyo na ikaw. Di sasambahin ka nila, natutuo ka pala. Yan sabihin mo, kaya ipamimigay ko na lahat yan. Kasi hindi ko na yan kailangan sa Amerika. Kasi doon muna ako mamamalagi. Pero sigurado ako tutulungan ako ng nag-appoint sa akin. Bigla ka na lang siguro. Malay mo, Kibuloy, pag nakakulong ka doon sa kulungan, bigla ka na lang mawawala o kukunin ka na nung sinasabi mong nag-appoint sa'yo. Di ba? Huwag ka matakot. Panginoong Jesus hindi natakot eh. Di ba? Bugtong na anak. Ikaw ba, ano ka ba? Hindi ko alam kung yun na sabihin mo, Kibuloy. Lahat ng mga binibintang ninyo, pinipersecute ninyo ang Son of God. Yun ang gawin mo, Kibuloy. Inumpisahan mo na yan na Son of God ka tapusin mo na. Kung Son of God ka, hindi mo kailangan ng abogado. Dahil 20 abogado, buong-buo ka naman na lolo ka niyan. Panginoong Isus, walang abogado. Ikaw, dahil pang kakosa dyan, dahil pa naniniwala sa iyo dyan sa Senado, sa Kongreso yata, pang kukonti, Pero sa Senado, halos, ayan nga, sabi ko sa'yo, ang dami mong kukosa dyan. Bato, Bongo, Kimo, Aimee, Tolentino, ang dami yan. Ewan ko pa iba yan. Si Senator Risa Ontiveros nga lang magtatanong sa'yo, bakit natatakot ka?
Son of God ka, matatakot ka sa tanong ni Senadora Risa Hontiveros? At saka doon sa mga testigo na langan naman, di ba? Wag mo na ni korte-korte. Kung may korte, di sa korte, pero harapin mo, ganun, para hindi magulo, di ba? Buloy. Noon. Ba't wala ka ba? Kala ko ba, ano ka? Bakit ganyan ka? Natatakot ka sa Risa Hontiveros lang? Son of God ka? Kibuloy. Mag-isip-isip ka nga, Kibuloy. Yan ang payo ko sa'yo. Sinumulan mo na, tapusin mo. Paano maniniwala ngayon sa itong 6 na milyon na ikaw son of God? Takot ka kay Risa Hontiveros, humarap. At ang Panginoong Hesus nga, di ba, sabi, humarap siya. Hinarap. Ang kaso nga lang ni Panginoong Hesus, yan ba yun? Blasphemy yata. Yun lang ikinaso sa kanya. Ikaw nga, wala ka pang kasong blasphemy. Dapat meron ka rin sana di ba? Pero yun nga, rape ang napunta sa'yo. Kung ano-anong kaso, di ba? Di ba? Sagutin mo, Kibuloy. Total, sinagot mo naman na sa media, di ba? Swerte ka ata, tinatawanan ka lang ni His Excellency, mag-collab na po tayo, mga chief. Baka mamaya, makaisa pa tayo. May maganda naman ng topic, ang dami magandang topic. Ito lang, payo ko lang sa'yo kay Kibuloy, sinabi na, pero, malamang sa alamang, mga boss. Pero pag narinig mo itong payo ko, Kibuloy, kung totoong son of God ka, dapat harapin mo yan. Risa Hontiveros na. Sabihin mo lang, baka hindi ka makarating sa langit. Risa Hontiveros, hawak ko ang iyong kaluluwa. Tandaan mo yan. Sa lahat ng mga senador doon, sa mga kongresista. Yun ang sabihin mo. Tsaka yung suotin mo yung corona mo, yung may corona kang gano'n, tsaka nakakapak kang gano'n, saka... let us pray bago nyo ako persecute. Sabi mo, pinipersecute ka? Bago nyo i-persecute ang Son of God, magdasal muna tayo. Mga ganun. Malamang, hindi ka makulong. Sa kulungan ng mga normal. Jeff Ramos na, shout out. Angelito Vincent, shout out. Senator Tolentino, Jan Latino, bias ka. Latino, bias yan, Karox. Bias ka raw, Tolentino. Kibuloy, pagdating mo sa Senado, yun. Magsiluhod muna po tayo mga senador bago natin umpisahan ang tanungan. Let us pray. Yun. Tapos may corona kang ganyan. Paniwalaan mo ko. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. At sa loving wife mo po. At sa lahat ng viewers mo po. Mabuhay ang programa mo po. Naway mas dumami palalo kaming mga subscriber mo po. Sana. Kalati Baya, shout out. Good evening din sa'yo, sabi niya. You're the best, sabi niya. Ladies Anita ulit, Kaya ako maiksi lang to kasi magaganda ko yung comments niya, Sabi niya, dapat ikulong yan si... Sabi niya, dapat ikulong yan si Kibaliw, si Baklang Baboy Piluka, Baste Duterte at si Pulong at Botangerang Sara, damputin sila ng ICC. Ate alam, yan ang inaantay. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Mukhang may killing. Mukhang may killing itong si Tolentino. Ewan ko sa'yo. Galing mong magturo po O Kibaliw, ano pang hinihintay mo? Pupuntayan. Baka malay mo, narinig niya yung payo ko, di ba? Kung totoong ikaw ay son of God, Kibuloy, bakit ka natatakot sa tao? Kung wala kang kasalanan, anong kinatatakot mo? Tignan mo, Panginoong Jesus, walang kasalanan, kaya hinarap niya sila. Ngunit dadapot, subalit, pinapako siya ng mga trolls.
pinagpalit siya kay Barabas. Oh, ikaw naman, Kibuloy, wala ka namang, hindi ka naman pagpapalit siguro. Basta yung sinabi ko, ganun, pagpasok mo ng Senado, magsiluhod tayo, mga senador, o ganun. Basta, kailangan nakakapa ka, huwag kang nag-Amerikana, tapos meron kang corona. Oh. Magandang corona mo, nakita ko. Oh. Eduardo, ano to? New. Eduardo New. Sabi niya. Huwag nang iboto yan si Tolentino. Talagang di ko na iboboto yan. Pag ganyan. Sumagot si 3JC Hope. Shout out 3JC Hope. Lalo pa nga kamong iboboto yan ng mga ewan. Mas gusto nila ng pasakit kesa ginhawa. Mas marami kasing ewan na mga botante kesa matino. Totoo yan, 3JC Hope. Romeo Dransyang. Welcome to the club, Romeo Dransyang. Parang inuuto ni Digong si BBM. Inuuto talaga, anong parang? Biro mo, minura mo mula ulo hanggang paa si BBM, tapos sa huli, pupurihin mo, ginawa mong tanga ang presidente ng Pilipinas. Totoo, yung tingin niya dyan eh. Alin Tayam, shout out ah. Gandang gabi po, Tatay Roque, at sa mga nanonood dito ngayon. Gandang gabi. Sumagot si Kalatni, oh. Magandang gabi din sa'yo, you're the one, sabi naman Kalatni. Pelabot, shout out. 6 million nabubutante, kaya pumapanig siya kay Pacquiao. Totoo. Maski kalahati lang na mapunta kay Tolentino, di malaking lamang niya, di ba? Elizabeth Iscare, shoutout. Good evening, Sir Rox. Ito palang Tolentino na ito. Tagapagtanggol din pala ito ni Kibuloy. Bakit? Utang na loob ito. Kaya siguro todo tanggol. Wala ata itong utak. Di ba niya alam ang pambabastos din ni Kibuloy sa Senado? Ayaw nga niyang umatin dyan. Di ba? Oh, yun. Oh, makinig ka, Tolentino. At bakit nung nakaraang mga hearing sa Senado, ilang beses na ding naman di ginagalang ng mga senador ang mga ibang pinagtatawag diyan, di ba? Wow ha. Bakit kapag si Kibuloy, tiklop si Tolentino, Robin at itong si Bato? Kasi nga nakinabang sila dito. Mga puwe kayo, layas diyan, di kayo para sa bayan, kundi sa may perang may hawak sa inyo. Oo. Alin tayo ulit to. Si Tulpo, ang kaya lang yung mga tao na mababa, pero yung mga malalaking tao, tikom ang bibig. Kaya wala ding mutang. Wala ding mutang mga taong bayan. Elizabeth Iscari ulit to. Xerox, ito namang Rimulya. Nag-iba na ng ihip ng hangin. Tuloy na talaga ang FBI dito para ipa-extradite ito si Kibuloy. Kasi wala na daw magagawa ang gobyernong ito kasi nga may treaty tayo sa Amerika at hindi ito pwedeng baliwalain. Kaya sana makakuha na itong Kibuloy para matapos na ang kahayupan nito sa mundo. Pero gaya na sabi ko, Kibuloy, may madaling solusyon dyan. Isang bala lang yan. Tapos ang problema mo. Kalat ni Bayaw. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day and night. Shout out, Akira Milus. Alin tayo mo nito. Ay nako, siguro may naging pakinabang ito si Tolentino kaya kay Manyakis na Kibuloy. Gustong protektahan ang demonyo. Hindi mo nga, Tolentino, ba't kasi nag-speech ka pa ng ganun? Para ano ba yun? Huh? Bakit? Totoo, hindi ko maisip, no? Bakit siya nagsabi ng ganun? No? Ay, galang nyo si Kibuloy. Huwag niyo siyang babastusin. Bakit ganun kaya, no? Lord.
Kulang lang sabihin ni Tolentino na paypayan nyo siya, busugin nyo. Ba yan? Walang patumpik-tumpik, idiretso na natin, sabi ni Kalatni. Good evening, Karoke. Latiguhin mo. Karoke, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Sana si Rox, pati itong si Digong, makakuha na din ng ICC kasama ang mga kasabwat niya sa mga kasong EGK na sa libu-libong pinapatay nila. Grabe ang kahayupan nila si Rox na dapat lang mabigyan ng hustisya itong mga at matigil na din ang kayabangan nito at kabastusan. Tama na, sobra na. Diba si Rox? Problema si His Excellency, tatawa-tawa lang. Ha? Ang taki mo, isang kibuloy, nagawa na kung ano-anong pagsasabihin sa'yo, meron pang sex orgy na pagsasabi, no? Tinatawanan mo lang, His Excellency. Bagay, mga patawa-tawa na yan, mabigat yan, ha? Tayin natin. Pero payo ko, kibuloy, pag pumunta ka sa Kongreso at saka sa Senado, kailangan nakakapa ka. Saka meron kang corona. Ha? Erlinda Aquino, shout out. Kuya yan si Tolentino, akala mo kung sino siyang magpayo na maging magalang. Bakit nung kinasuhan nila si Attorney de Lima, siya ang nagsabi ng ang boyfriend daw ni si Tayam sabay tawa pa siya, samantalang dati niyang kasamahan si de Lima sa kabinete. Ewan ko, mga boss, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko sa mga uring tao na to, mga politiko na to. Oo. Diyos ko. Kakapangilabot, ano? Erlinda Aquino, shout out, ah. Alin Tayam ulit, oh. Kung isa kaya ang anak ni Tolentino, kung isa kaya sa anak ni Tolentino na babae ang biktima ni Kibuloy, tuturuan pa kaya niya na makaiwas sa batas yan at puprotektahan niya kaya? Gago itong Tolentino na to, di naawa sa napakaraming biktima. Ewan. Kaya nga ito, parang mas matimbang sa kanila si Kibaliw kaysa sa mga nabiktima niya. Pero yun nga, ayaw kay Kibaliw, siya ang biktima eh. Alin tayo, Tatay Roque, pinipili niyan yung mga batang mahihirap para di makalaban sa kanya. Oo. Kalat ni Bayaw nito, wag nating patulan yan si Tolentino. Tolentino, isa ring ungas at tagahimod yan ng tumbong ni paring Apollo. Ungas sa kaungasan ang ulol na si Tolentino na yan. Ganun ba yung kalat niya? Tolentino na. Edgardo Pangilinan, shout out, ah. Re-electionist kasi parang inakusahan kapwa senador na mapang-api. Sablay na wait magbago sa magbago salita. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Sir Karoke. Tama rin naman po si Tolentino kung paano na dapat ituring o tratuhin ang taong may akusasyon sa Senado. Pero iba naman ang kaso ni Neri kumpara kay Gibbs. Kay Gibbs, pang-aabuso sa minor de edad, katarungan ang hinihingi ng mga biktima. Kung ang FBI nga ay may matibay na ebidensya sa kasong child abuse at rape, dito pa kaya sa Pinas, may mga reklamo o kaso na pareho rin sa US na binasura ng korte dito sa Pinas dahil malakas ang dating administrasyon. Dapat lang harapin ni Gibbs ang hamon o paanyaya ng Senado upang bigyan ng linaw ang mga akusasyon laban sa kanya, kaysa sa labas o social media siya nagpapaliwanag na may tapang at pagtatanggi sa akusasyon laban sa kanya.
Ang nangyari kasi sa ibang politiko, may utang na loob o may takot kay Gibbs. Walang malasakit sa mga biktima na humihingi ng hustisya. Totoo yan, Ferdinand San Juan. Ewan ko, no? Ang tibay talaga nila, no? Kalain mong magawa ni Tolentino yun, no? Ako hindi ko akalain kayang gawin Tolentino yan, yung daldal na yan. Bugado ka tapos ganyan ang ano mo. Buti sana kung maganda nga ano nyo sa Senado eh. Senado, kung banatan nyo rin yung mga iniimbitan nyo rin, grabe pa eh. Tapos ngayon wala pa si Kibuloy, irespeto. Kalat ni Bayo dito. Senado, stop ang Senado. Kaya mo yan, paring Apollo. Laban lang. Ito. Hospicio Murato, welcome to the club. Parang hindi abogado ito si Tolentino. Parang hindi abogado. Jane L, shout out, sabi niya. Welcome to the League of Harry Roque, Gadon Panelo. Basta kumikislap ang mata sa dami ng pera, walang kwenta yung attorney title na yan. Di mo naman maidideposito sa bangko yung titulong abogado na yan. Yun ang totoo doon. Jane L ka, yun ang totoo. Halati baya ulit. Paulit-ulit lang ang batas sa Pilipinas ay pera at impluensya. Pag wala ka nito ay nganga ka, ayos. O yun nga yun. Sandra De Leon, shout out, huwag nang iboto yan. Welcome to the club, Sandra. Pulito Robilo, shout out. Brother Rox, Tolentino, nagsipsip yan kay Kibuloy, re-election sa 2025. Kailangan niya ang boto ng KOJC. Tahimik siya pag si Robin at Tulfo walang respeto sa resource person. Diba? George Fernandez, shout out. Tolentino, bakit di mo rin sabihan si Kibuloy na igalang ang presidente at first lady? Ayun. Tolentino, ikaw na. Sumagot si Jane L, tawa-tawa. Siya nga daw ang papalit kay BBM eh. Kaya siya daw ang igalang, sabi ni Tolentino. Ay nako, Kibulog. Pero Kibulog, sayang, yung mga binabayad mo sa abogado, bigay mo lang sa mga kawawang miyembrong naloko mo, naniniwala sa'yo. Sagutin mo. Kayang-kaya mo yan. Ikaw ang appointed son. Di ka ba nahihiya? Appointed son ka, the name, above all name. Leader ka ng milyon-milyon, tas di mo masagot. Risa Hontiveros lang yan. Akusasyon lang yan, tatanungin ka lang naman. O diba, totoo, ay mga naghahasa ka, ganito. Hindi totoo, sabi mo, ganun lang yun. Ako ang appointed son, ba't ako manggagahasa? Ako nga ang pinag-interesan. Kinawa dyan, Kibulog. Di sa Petiskare, Ngayon, lumabas ang katotohanan na matagal na pala itong nakabinbin ang kaso ni Kibuloy. Pero di ito pinansin ng dating administrasyon kasi nga kakampi ito ni Digong at gagawa talaga ng paraan para di maalaman ng mga biktima nila at ng sambayanang Pilipino. Kita mo nga si Subiri, na late pa ng pagpirma. David Alin Mendoza, shout out. Halos ayaw pirmahan yung Supuena, di ba? Ganun, Ganun ba yun? Hi po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Hi, ito pa ang isang bugok na attorney na si Tolentino. Sana naman po matuto ang mga butanteng Pilipino sa mga ihahalal nila sa gobyerno. Sana po ay pumili tayo ng mga taong may malasakit sa bansa kahit po di sikat. Kung alam natin na mabuti ang track record nila, bakit di po natin sila bigyan ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan? Kung yan
mga senador na kagaya ni Tolentino, Bato, Gago at iba pa ang mananalo ulit sa susunod na eleksyon, ay asahan na po natin na change is not coming pa din sa Pilipinas. Totoo yan, David. Okinawa, Japan. Teresa Marie, shout out. No to Tolentino in 2095. Tama yan. Roy Saavedra, shout out. Si Tolentino, bata ni Kibulok yan. Nakikinabang yan kay Kibulok. Yun. Sumagot na naman si 3J. Obvious ba? Tatawa siya. Obvious na obvious, ha? Ano ba masasabi natin dyan kay Tolentino? Kundi yan ang bata ni Digong. Maliwanag na pabor yan kay Kibuloy. Wala siyang pakialam sa mga kasalanan nito. Basta sa politika, sayang din yung boto ng mga tagasunod ni Kibuloy. Mga walang kwentang senador. Yan na pala mo, Tolentino. June 360, my friend, shout out. Good evening, Manong Roque, watching from Baguio City. Oh, andyan ka sa Baguio, ah. Shirley Jaser, shout out. Wow naman, basta bilyonaryo, baby ka, eh? Wow naman, basta bilyonaryo, baby kay Tolentino, lalo na si Kibulok. Igalang daw yung padrino niya, ang hindi marunong gumalang. May reklamo sa padrino mo sa DOJ, no? Halos 7 taon na. Anong masasabi mo dyan, ha? Tolentino, sayang talino mo. Hoy. Wala, eh. Kalat ni Baya ulit, oh. Jet ski. Anong kahibangan yan? Hindi na nga makatayo ang ets niyan. Jet ski ka pa. Talagang panggagago ng harap-harapan. Jet ski may ass, sabi ni Kalat ni. Ano to? Federico Mandak, sabi niya. Palagay ko naman, kung dumating man sa Supreme Court yung kaso ni Kibuloy, hindi yan papaboran. Kung yung sa ICC, yung jurisdiction ng kaso ni Duterte, hindi pa rin nakalusot. At sinabi nga nila, ang mga kaso before the Philippine withdrawal sa ICC ang pwedeng imbisigahan. Medyo nag-iba na din ang ihip ng hangin sa loob ng Supreme Court. Oo, di ba? Tsaka yan, yung pangising-ising ni His Excellency, oh. Alam na ni yan. Alam na ni Dugunggong, ha. Sa totoo lang, mga boss, yung pangising-ising ni PBBM na yan, asar talo na lang sa kanila yan. Oo. Sinong di, maski ako, ngingisi-ngisihan ko na lang din yan. Total, malapit naman na. And now the end is near, ha. Tinatawanan na lang sila siguro. Okay. Magmumura kayo, magmumura dyan. Ganun lang yan. Malapit na rin ang mga oras niyo, di ba, mga boss? Ganun lang yun, Ako, basta ako, presidente ako. Tapos, ang kaso. Banggay niyo ako. Ganun yun. Pero ibang-iba talaga yung tatay niyan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo, mga friend. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang po, Team Tia Daily po, bumabati na magandang buhay po sa ating lahat, mga Karaoke Warriors the Great. Rox, as usual, Kibulok ulit, special menu of the day. Masasabi ko lang po, ay buhay, walang kamatayang Kibulok at mga tagasunod at tagapagtanggol po ng mga wala rin sa mga matitinong pag-iisip. Ano po? Totoo yan, ha? Nakakahinayang po talaga na matitino naman po silang tao at naluklok po dyan sa Senado, pero ang pagsisilbi po nila not for the people or for by the people.
po, Sir Rock. Siguro po, kung di po powerful yang si Kibulok at isang ordinaryong tao lang yan, na minsan di po kumakain ng 3 beses isang araw, ganyan din po kaya nila po protektahan. Ay, bukas ka ah. Si Kibulog lang, friend Tia Deli, ang binigyan ng ganitong espesyalidad ni Tolentino na pinagsabihan niya na yung mga kanyang mga kapwa senador na igalang lahat. Lord. Mga honorables po na kalawakan, kami naman po nagtatanong lang, ano po, sana po wag po tayong masyadong mapang-api at sobrang makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Ano po, ang tanong ko naman po, pabalik sa'yo, Sir Tuliling Tino. Tolentino, Tia Delit, Tolentino, mali naman spelling mo. Pabalik sa inyo, Sir Tolentino, anong Tolentino? Paano naman po yung mga kaawa-awa na din po di po nirespeto at binalahura ng pinapanginoon ninyo? Nasaan po ang konsensya ninyo, mga sir? Grabe kayong magkaprotekta at makapagtanggol sa Panginoon ninyo. Palibhasa meron kayong mapapala dyan. Dito po sa mga akusado wala. Kaya parang basura lang po sila na paningin ninyo. Ubod ng dami palang kaso ng amo nyo sa korte at nabubulok na lang. Bakit di niya po yun harapin? Di ba sabi niya sa korte siya ang haharap? Nako, Diyos ko po Lord. Grabe talaga yung mga palusot at drama ninyo. Talagang sandamakmak po kayong mga buwisit lang at mga inutil at walang silbi na inupo ng bayan at pinaswesweldo ng bayan. Pero sino ngayon ang inyong binebaby at grabing protektahan? Ha? Sir Tolentino? Kita deli kay mali spelling. Anong Tolentino? Pakibigyan mo nga kami ng kaaya-ayang sagot at very convincing na ikaw ay talagang fair at tama lang talaga na ikaw nga ang nakaupo dyan. O lumayas ka na lang dyan kasi wala ka naman talagang silbi para sa bayan na hinduropot ka. Kinam, lumayas-layas ka nga dyan at tigilan mo na nga yung mga drama mo. Bakit? Baka mabuisit pa lalo sa'yo. Sarap mong chinilasin sa nguso. Buisit, kinam ng mga pesting yawa. Galit si Tia Deli sa'yo, Tolentino ha. Ay nako. Remio Casanreno. Welcome to the club. Tama ka, George. Dapat pagsabihan niya rin si Kibuloy na huwag bastusin ang ating Pangulong BBM Jr. at ang First Lady. Wala basta si Kibuloy ang kailangan niyang protektahan. Ang Hilita Francisco, shout out. Baste, asan si Ellen Adarna? Nakakay ano na yata ko, ano ba't si Ellen Adarna? Si nakakay Derek Ramsey na, di ba? Kasal na nga ikaw naman, Angelita. Alejandro Bidad, shout out. Karox, kung manalo si Tarat-Tarat, hulaan mo kung sino ang Karox, kung manalo si Tarat-Tarat, hulaan mo kung sino ang kakosan niya sa padamihan ng pinakasalan. Your guess is as good as mine. Alberto Olaer, shout out ha. Bakit ang mga senador takot na takot kay Kibuloy? Mga senador, anong meron si Kibuloy? Mga senador, alam namin dahil takot kayo na hindi kayo endorse ni Kibuloy na panahon ng eleksyon. Bakit? Si Kibuloy lang ba ang bumoboto sa inyong mga ilang senador na hindi bagay tawaging honorables
ang bagay sa inyo, disposable, karoke. Disposable na bagay na. Kala ko dishonorable. Ha? Ted, shout out Ted. Sabi niya. Pag naging senador, si Willie Revillame, dalawa na sila ni Kimo na may bit-bit na portfolio na maraming laman kaysa sa kanilang ulo. Cassandra Daisy, shout out. Isa rin palang bobo tong si Tolentino. Bakit rape at piniga ang siling yeah? Isa rin palang bobo ito si Tolentino. Bakit rape at piniga ng sili ang mga ari ng minors ba ang kaso ni Neri? Kaya nawalan ng visa ang pagka-arrest Supreme Court. Hindi di ba ang layo ng pagkakaiba? Bakit hindi kasing talino mo Tolentino ang mga Amerikano na ang kaso ni Kibuloy ay heinous crime? Kaya ang Amerika ay mayaman na bansa, matindi ang parusa sa mga rapists, lalo na sa mga minors. Kaya habang si Tolentino ay senador, third world country pa rin tayo. Yan, Tolentino, sana makarating sa ito. Ano ba naman kasi ginawa mo, Tolentino? Paano yun? May bearing ba yun? Ang ginawa mo na yun, ayan ang epekto sa iyo niya, no? Takin mo parang sagad protection mo kay Kibulog. Hindi mo naman kailangan ng advisor kasi abogado ka, di ba? Malapit na ho, mahal na araw. Maganda ho yung message ko sa mahal na araw. Maganda ho. Galing ho sa kanya. Dito ko nga ho eh. Gusto ko nga ho sabihin pero tatapat ko sa mahal na araw. Cassandra Daisy ulit ho. Please, mga matitinong Pilipino, huwag nang iboto si Tolentino. He cannot defend the ordinary Filipino but will protect rapist Kibuloy. Sana samahan na lang niya si Kibuloy sa preso dahil habang buhay ang parusa sa kanya. Wish ko sa lahat ng ari-arian ni Kibuloy ay paghati-hatian ng mga biktima at lahat ng members ng kulto niya. Sinabi ko nga kanina na Cassandra. Alberto Roberto. Dapat lang, di ba? Pero yun nga, kung may ari-arian, eh paano kung wala ang ari-arian yan? Oo. At yan eh, totoo yung sinasabi ni Las Cañas na front lang yan ni Digong. O di wala. Front lang nga eh. Parang dami. Promise, ganun lang. Alberto Olero ulit. Karoke, ang laman yata ng utak ni Digong Duterte, puro asin at tabako. Kaya pag makapagmura, ganun na lang, Karoke. Ganun din naman yung mga anak, di ba? Kaya namamumunga pa ba naman ng Santolyo Mabolo? Ha? Sammy AJ, shoutout. Karox, meron akong pangamba. Assassination ang gagawin ng mga Duterte kay BBM sa utos ng China para isagawa ang invasion sa Pinas. More bloody ito. Start ito ng World War III. Ingat kaibigang Rox. Pwede, sabi mo, Sammy. Posible rin yun, di ba? Carlito San Juan, welcome to the club. Wala akong masasabi dyan sa gagong senador Tolentino na yan. Sayang lang ang pinapasweldo sa gagong senador na ito. Kung nga ba kung bakit ganun ang ginawa nito Tolentino, no? Walang bearing. Huh? Ramon Valencia, shout out. Bossing, bolero din to si Tolongges. Paano kung hindi pastor, pwedeng bastusin sa Senado? Yun nga eh, kung nga ba talaga, oo. Ramon Valencia ulit, Karox, napanood ko si Atty. Claire at si Sir Marcelino. Ang ganda ng paliwanag ng ipinakita nila sa nangyayaring usapan sa Senado. Bakit hindi niya pinagsabihan sila Senator Rapi Tulfo, Jingo Estrada, Joel Torre, Revilla sa mga gagalaiti sa galit?
Tapos ngayong umiepal si Tolentongges, sabi nga, kumukuha ng simpatya sa mga zombies. Totoo. Ramon Valencia ulit to. Kumusta na lang Karox, and God bless sa ating lahat, especially sa commander mo. Salamat Ramon Valencia. Imelda Go, shout out. Deep in my heart, dinaya lang nila Duterte at Marcos si Bibi Leni. Kaya nanalo si BBM, imposible naman na yung 31 minions ang bumoto niyan. They use the Comelec, Filipino billionaires and other corrupt government officials to facilitate this fraud. Kawawa naman tayong mahirap. We're so glad that we have you, Kuya Rox, and Surrecto and Mandin to spread the truth to all the patriotic Filipinos. God bless us all. God bless, Imelda Go. Ernesto Abibas, welcome to the club. Marunong magtanggol si Tolet pero hindi sa mga biktima ng extrajudicial. Tanong, senador ka ba ng Republika ng Pilipinas o senador ka lang ng iilang persona? Oh, yun ang sagot, yung dulo. Jonah Fernandez, shout out. Sinadya ni Tolentino ang lahat-lahat ng pag-aaral niya. Sinayang ni Tolentino ang lahat-lahat ng pag-aaral niya from kinder to law school. Mapa PhD. Nagpakagago sa Senado. Kumampi pa sa mali. This senator should not go down the drain next election. Sayang pasweldo ng bayan. Welcome to the club, Chona Fernandez. Galing mo. Kailangan ka dito. Cesar Belches. Shout out Cesar Belches. Yung hindi nakakaintinding mga Pinoy na masama ang Marcos. Sila ang mga walang tamang pag-idiot sa tama. Sila ang mga bulag sa katotohanan. Hindi ko nasakyan yun. Cesar Belches ulit to. Pag nanalo si Willie, may grupo na ang mga bugok na senador. Pag nanalo si Willie, may grupo na ang mga bugok na senador. Pinawid na. Mananalo yan, Cesar, tignan mo. Ganun talaga di ba? Normando Reyes, sabi niya. Buwaka mo, Tolentino, daming pagmumurang ginawa ni Robin Jinggoy, Tulfo, Villanueva sa mga resource people sa mga hearing. Andun ka sa mga kabastusan ng mga kasamahan mo. Bueno, ginawa mo, kundi ka gago, andun ka, silent ka lang. Pero pag si Pacquiao, humingi ka pa ng respeto. Mainit ang ulo ni Normando Reyes. Uminom ka ng pang high blood ha. Sino ba hindi ma-high blood dito sa Tolentino na to? Mariosip. Roberto Sayat Sr. Si Tolentino, bopol ka, kamote ka. Bakit? Iginalang nyo ba si Dilima? Babae pa yun. Inutil ka. Binastos nyo ang buong pagkatao ni Dilima. Pinagtawanan ninyo mga ulul. Binaboy nyo siya. Molestyador, rapist. Siki Buloy, wag nyo nang gaguhin ang mga sarili. Tolentino, wala ka pang nagagawang kabutihan sa bansa. Mga salot kayo. Kakapal ng mukha nyo. Sayang ang pera ng taong bayan. Karmahin sana kayo. Siki Buloy, fentanyl yan. Tolentino rin, mga walang pakinabang. Galit si Roberto Sayat Sr. kay Tolentino. Mary Grace Santos, shout out. Double standard ka, Senador Tolentino. Nasabi mo ba yan dun kay Socorro Leader? Pag kay Kibuloy, masyado kayong defensive, palibhasa, nakinabang kayo sa kanya noon. Nandun ba yan sa kay Senyor Aguila? Nandun din yata yan, di ba?
Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakasuka naman, ha? Nakakasuka naman itong another senator na ito, tay. Isa na namang nakasanla ang kaluluwa sa fake pastor. Di ba niya nakikita si Senator Risa? Dapat wag na palinlang ang taong bayan sa kanya at di na iboto. Mas pinapaboran pa niya ang mga maling gawa ng mga pastor na si Kibbs kaysa mga inaping mga bata. Durog nga po yan kay Atty. Kausing kasi si Kibbs hindi man taong gobyerno kaya di dapat ihambing sa Nery case. Oh, yun, tama, Tolentino. Si Nery, taong gobyerno. Si Kibbs, taong impyerno. Taong ordinaryo. Tolentino. Ay, nako. Hindi kaya nahihiya itong mga to sa totoo lang. Pansin niyo po, tay. Ingat-ingat si Tolentino magsalita. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Kaya nga, di ingat Marlo eh. Ha? Roberto Sayat Sr. ulit oh. Sir, dito sa Amerika, pag sinalaula mo ang presidente, dampot ka agad ng Secret Service. BBM, presidente ka, gayahin mo tatay mo nung araw. Uso ang raid, SONA. Huwag mong hayaang babuyin ka ni Digong. Sample mo yan. Nasa likod mo ang AFP. Totoo. Totoo ka, Roberto Sayat. Presidente binababoy. Ano pang klaseng hiring-hiring yan? Dampot na agad. Totoo yun, di ba? Mabuti kung naka-social media eh. Ano pang hihiringin mo dun? Dampot na. Tama si Roberto Sayat. Oh. Anong hihiringin mo ron? Kita-kita mo na, minumura mo yung presidente eh. Oh. Kaya nga may immunity from suit eh, di ba? Oh, wala naman siyang ginagawang masama dito kay Kibulog, tsaka dito kay Digong, tsaka sa mga Duterte. Bakit ginaganyan nila, di ba? Wala. Pag hindi mo alam gamitin ang power mo, wala. Weak leader ang labas mo na talaga niyan. Sabi nga ni Digonggong, ha? Reynaldo de la Peña, tumpak lahat ang analysis sa inyo, idol, 101%. Jan Dimango, shout out. Wala namang pwedeng pagpilian sa dalawang pamilyang dinastiyang yan, Bongbong Digongyo. Kung pumalag yang si Marcos kay Digongyo, laglaga na sa 2022 manipulation. Malamang. 3J show po, sabi niya. Sir Rox, igalang din natin. Ano to? Sir Rox, igalang din natin ang pagiging baliw ni Tolentino. Ay ko. Hindi galang. Sir Rox, igalang din natin ang pagiging baliw ni Tolentino. Dahil nahawa lang naman siya kay Kibbs. Di naman niya kasalanan, nahawa siya. Huwag din nating bastusin si Tolentino dahil hindi madaling magpanggap na baliw sa ngalan ng 6 na milyong bobotante. Dahil si Kibbs daw ay may human rights, huwag daw bastusin. Kaso, ang tanong, tao ba si Kibbs? Yun na. 3J show ulit to. Sabi ni Tolentino, hindi daw siya ang abogado ni Kibbs, pero sobrang tanggol niya kay Kibbs. Joint venture na sila ni Harry Roque. Totoo yan Pero si Rox, ang Diyos na ang gumagalaw sa mga pangyayaring ito. Walang iba rin Yung mga tanga hindi pa nila nararamdaman. Diyos na talaga ang gumagalaw dito. Mga friend, damahin po ninyo ang paggalaw ng kamay ng Panginoon. God moves in a very mysterious way, sabi. Diba? Papersi, shout out. Nanonood lang yan.
Ha? Tuloy natin kay PJ Show. Walang makakaahadlang kung ano man ang plano ng Diyos. Wala talaga. Sino? Diyos nga siya friend di ba? PJ Show po ito. Sabi niya, wag daw i-deprive ng rights si Gibbs. Bakit yung mga nag-hearing na sa Senado ni Katiting di nyo binigyan ng rights? Ito ba ang tinatawag na kiss ass? Yan tama sabi mo, PJ Show. Michael Noble, shout out. Christian Chengnak, shout out Brother Elias Isto. Sabi ni Michael Noble, Karox, si Tolentino, re-electionist yan. Kaya inaabugaduhan nila ng mga katropa niya sa Senado, yan si Pastor Canor. Kakapal ng mga mukha ng mga senador nato na yan, na dapat sana ang protektahan nila yung kabaro nila na si Senadora Risa at yung institusyon nila, hindi yung Pastor Canor. Kaya mga kababayan, alam nyo na sa eleksyon kung sino ibabasura ninyo. Mabuhay kayo, Karox. Mabuhay, Michael Noble. Ito. Totis Torable. Totis Itorable. Welcome to the club. Sino ba si Kibuloy? He is an Sino ba si Kibuloy? He is an ordinary criminal living in all false pretense and raping every beautiful member of his kingdom. Tolentino is showing his level with the low-life criminal and rapist. Walang pumuri sa'yo rito, Tolentino. Totis ulit Tolentino is talking about a case he doesn't understand. Patay tayo dyan. Si Ted ulit Ang dapat bigyan ng warning ni Tolentino ay ang Panginoon niyang si Pacquiao na wag bastos at sinungaling sa Senado para hindi siya ikulong ni Senator Risa Ontiveros. Tumpak, Ted!